Ng gabi po, Ma'am Laudit. Ako nga pala si Zaldi Francos Diablanya. Ngayon tatalakayan natin ang pangatlong pananaw. Ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ayon kay Goran Tarbon na noong 2005 ay naniniwalang mayroon 6 na wave o epoch o panahon ang globalisasyon. Bago natin yun pagpatuloy, alamin muna natin kung sino si Goran Tarbon. Si Goran Tarbon ay isang Swedish sociologist na naging kilala sa larangan ng Marxist theory, social inequality at cooperative social change. Para masagot ang tanong mo, atin sa tatlong bahagi. Una, kung paano nagsimula ang kanyang storya. Pangalawa, saan nag-ugat ang kanyang pananaw. Pangatlo, paano lumawak ang impluwensya niya. Una, si Goran Tarbon, ipinanganak siya noong 1941 sa Kristianstad, Sweden. Nag-aral siya sa Political Science at Sociology sa Lund University, kung saan nagsimula ang kanyang interes na Marxism at social theory. Naging bahagi siya ng kilusang intelektual noong dekada 1600 at 1970 na nagsusuri sa kapitalismo, ideolohiya at lipunan. Pangalawa, paano nag-ugat ang kanyang pananaw? Ang mga ideya niya ay nakaugat sa Marxist sociology, partikular sa tanong kung paano gumagana ang ideolohiya na pagpapanatili ng kapangyarihan. Isa sa mga unang akda ni Science, Class and Society noong 1976 ay naglatag ng batayan para sa pag-aaral niya ng class structures at ideological state apparatuses. Inspired din ng gawa ni Louis Althusser. Nakaugat din ang kanyang pananaw sa paghahambing ng iba't ibang lipunan, cooperative sociology, hindi lamang Europa, kundi pati sa Asia, Latin America at Africa. Pangatlo, paano lumawak ang impluwensya niya? Lumawak ang impluwensya ni Tarbon sa pamamagitan ng kanyang mga aklat at pagturo sa iba't ibang universidad sa Europa at buong mundo. Ilin sa kanyang mahalagang ambag, The Geology of Power and the Power of Geology, noong 1980 nang sa papel ng ideolohiya sa lipunan. Pangalawa, Between Sex and Power, 2004, pagsusuri sa kasaysayan ng mga pamilya at gender relations, The Killing Fields of Inequality, noong 2013. Tumalakay kung paano pumapatay mismo ang social inequality, Cities of Power, noong 2017, pagsuri sa papel ng mga lungsod sa global ng kapangyarihan. Lumawak din ang impluwensya niya dahil sa kakayahan niyang pagsamahin ang historical analysis, cooperative research at critical theory. Kaya naging mahalagang boses siya sa mga diskusyon ukol sa global inequality, democracy at social change. Narito ang 6 na wave o panahon na globalisasyon ayon kay Tarbon. Ika-4 hanggang ika-5 siglo. Globalisasyon ng reliyon, pagkalat ng Islam at Kristyanismo. Huling bahagi ng ika-18 siglo hanggang unang bahagi ng ika-19 na siglo. Digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa na nagbigay daan sa globalisasyon. Gitnang bahagi ng ika-19 na siglo hanggang 1918. Rurok na imperialismo sa kanluranin, daan at post-World War II, pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolikal, komunismo at kapitalismo.
Post-Cold War, pananaig ng kapitalismo bilang sistemang pangekonomiya. Binigyan din ni Terborn na ang globalisasyon ay isang bahagi ng phenomenon o pangyayari at hindi rin ito isang siklo. Maraming salamat po. Ayun lang po.